Good day mga ka-Fixit! Ang video na to ay napapanahon dahil sa mahal ng mga produktong petrolyo ngayon. Kaya't kung gusto mong malaman ng mga paraan upang makapagmaneho ng ligtas habang nagtitipid ka sa gas, tumutok ka lang sa video na to. Fixit Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-Fixit, good day po sa inyong lahat. So dahil sa mahal na mga produktong petrolyo sa mga panahon na ito, no, mapagasolina man yan or diesel, naglalaro between 60 to 70 on most gasoline stations, no, yung mga unleaded and premium gasolines natin. So sobrang mahal yan mga ka-Fixit. Sa mga panahon na ito, na napakahirap ng buhay, importante po pagtitipid sa lahat po ng mga resources na meron tayo mga ka-Fixit. Kaya ako naisipang gawin itong video na ito. So sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga tips and driving hacks kung paano tayo makakatipid sa gas na hindi nakukompromiso yung ating safety. Okay? So, considering mga ka-Fixit na adjusted properly yung iyong sitting position and you're wearing comfortable clothes, especially yung ating shoes, no? Kasi makaka-apekto rin po yan, no, sa fuel consumption natin. Kasi like for example, halimbawa, ang suot nating sapatos ay steel toe. So may kabigatan po yun kasi mabigat nga yung may bakal sa toe yun. So dahil sa bigat nun, hindi mo na mamalayan, ang bigat na pala ng apak mo sa gas or sa accelerator pedal. Hence, it translates to increase in fuel consumption mga ka-Fixit, no? It's as simple as that. Ganong senaryo na kung saan makaka-contribute yun sa increase in fuel consumption. So napakasimple, sapatos lamang mga ka-Fixit, di ba? So worse yung mga driving habits natin mga ka-Fixit. Okay? So yan ang mga ibabahagi ko sa iyo sa video na ito. So considering din na nasa kondisyon tumakbo ang iyong sasakyan, okay? And properly inflated yung iyong mga tires, no, mga ka-Fixit, tama yung tire inflation mo. So yan, makaka-apekto rin yan for a better fuel economy. Okay? And syempre mga ka-Fixit, isa pa sa mga most obvious tips na pwede ko ibigay sa inyo is yung added weight sa ating sasakyan. So kung meron kang unnecessary weight or bigat na nasa loob ng iyong sasakyan, much better alisin mo muna yan kung hindi mo naman yan kailangan, no? Kasi added weight sa iyong sasakyan, mas mabigat yung kailangang dalhin ng iyong sasakyan, yung pulling power na kailangan ng iyong sasakyan mas malakas din dapat. So magbibigay ka ngayon ng mas malakas na gas para mapataas yung ating RPM, no? So kung mas magaan yung iyong sasakyan, mas madali mo yung mapapaarangkada. Kasi palagi po nating tatandaan mga ka-Fixit na mas malakas po ang kinokonsumong gasolina or diesel ng ating sasakyan kapag umaarangkada yan from standstill. Okay? So isipin nyo na lamang isang halimbawa na magtutulak ka ng kariton, no? So pag nagtutulak tayo ng kariton na considering na may laman, no, medyo mabigat yan, mag-e-exert tayo ng more effort sa pagtulak niyan from standstill. Okay? Pero pag naitulak mo na yan, once na naitulak mo na yan at umaandar na yung kariton, no, sapat na lakas na lamang yung i-apply mo para mapanatili yung kanyang speed, no? Para umandar siya ng tuloy-tuloy. So ganun din yung mangyayari pag napahinto ka, no? Parang kadahin mo ulit, itutulak mo ulit with exerting more effort. Kaysa kapag umaandar na siya. So ganun din po sa sasakyan mga ka-Fixit, no? Yung makina natin nag-exert yan ng more effort. Hence, kumukonsumo yan ng mas malakas na gas kapag kailangan niya ng parangkada from standstill, lalo na kung mabigat ang karga. Okay mga ka-Fixit? But don't get me wrong, yung mga kailangan sa loob ng iyong sasakyan mo, mga alisin. Siyempre, yung mga importanteng mga kailangan lamang yun yung dadalhin, no? Para makatipid ka sa gas. So meron na akong ginawang video tungkol dyan, yung mga bagay na dapat meron ka sa loob ng iyong sasakyan, no? So kung hindi mo pa napanood yung video na yun, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to and sa description below para mapanood mo. Okay mga ka-Fixit? Actually mga ka-Fixit, merong mga ways, no, to be an efficient driver and to drive economically, no, sa kahit na ano pa mang sitwasyon mga ka-Fixit. So yan ang ibabahagi ko sa iyo dito sa mga simple tips and driving hacks na nilayout ko all throughout this video. So panoorin mo ito until the end, okay? So umpisahan na natin mga ka-Fixit, no, how to save on fuel. Okay. Umpisa na natin sa simple tip number 1 natin, no? Be gentle on the gas, no? Be gentle on the accelerator pedal or on the gas pedal mga ka-Fixit, no?
Kung malamang sa malamang kung baguhan ka pa lamang na driver, hindi mo pa ito masyadong kontrolado, no? At medyo may kabigatan pa yung iyong paa sa pagtapak sa iyong accelerator pedal. Well, yung iba, hindi ito namamalayan, lalong-lalo na ng mga nag-uumpisa pa lamang, no? But as time goes by, mga ka-fix-it, and conscious ka and aware ka na sa pagtapak sa iyong accelerator pedal gently, no, makakasanayan mo ito, magiging voluntary muscle movement and reflex action ito ng iyong katawan. So sa pagtapak sa accelerator pedal, hindi naman kailangan na tatapakan mo siya ng sobrang lakas, mga ka-fix-it. Gentle lamang. Usually, yung kung gaano kanipis yung 5 piso, pag nakahiga, yan, millimeter lamang, mga ka-fix-it. So parang gradual lamang, ganun lang yung pag-apak mo sa gas, padagdag-dagdag lang. So yung accelerator pedal kasi meron niyang konting play na kung saan hindi agad yan, pag tinapakan mo hindi agad yan magre-respond yung fuel injection or yung ECU and yung fuel injection para magbigay ng gasolina sa iyong makina. So meron konting play yan, pero once na naramdaman mo na nagbibigay na siya ng gas, maririnig mo naman sa iyong makina at mararamdaman mo yan, yun, i-hold mo lang yung iyong foot dun sa ganong position and gradually magdadagdag ka lamang, millimeter by millimeter, manipis lamang, mga ka-fix-it, no? As you increase your speed. Kaya ako po sinasabi, mga ka-fix-it, kapag tayo ay nagmamaneho, yung dapat na RPM level, no? Kagaya sa pag-arangkada, lagi ko sinasabi 1,000 to 1,500 RPM. Ganda ng motor niya, oh. Nice. Okay, 1,000 to 1,500 RPM kapag aarangkada tayo from standstill on flat surfaces, no? 2,000 to 2,500 RPM kapag aarangkada tayo on an uphill. Okay? Kaya ako pa sinasabi ang RPM level kasi importante po yan para makatipid tayo sa gas, mga ka-fix-it. Kasi if you're generating too much RPM from your engine, no, na hindi naman kailangan, it's a waste. It's a waste of power, it's a waste of fuel sa iyong makina, mga ka-fix-it. Nasasayang po yung gasolina, hence nasasayang po yung pera natin. Lalo na sa mga panahon ngayon na sobrang mahal ng gas, no? Okay? So, isa pa, iwasan din natin, mga ka-fix-it, yung hard acceleration. Yung sobrang bilis na pagpapaarangkada, sobrang bilis na pagpapatakbo, it translates to increase in fuel consumption, mga ka-fix-it. Lalong-lalo na kapag kayo nasa stoplights ka, tapos magre-revolution ka, tapak ka ng tapak sa iyong accelerator pedal while standing still, no? While nakahinto yung iyong sasakyan, revolution ka ng revolution, yun, it translates to additional fuel consumption kasi nag-aaksaya ka talaga ng gas at that moment, no? Kapag nakahinto ka sa traffic, lalo na kapag stoplight at may counter, alisin mo yung paa mo sa accelerator pedal para hindi naman accidentally matatapakan mo yan, no? Makaka-fix it. Okay, so yun yung ating tip number 1. Yung ating tip number 2, mga ka-fix-it, no? Change up a gear as early as possible, mga ka-fix-it. So, change up a gear. Mag-ano tayo? Papalit tayo ng gear, no? Pataas. No, as early as possible, mga ka-fix-it. Don't get me wrong, dito sa statement ko na to, as early as possible, ibig sabihin, kung nasan yung RPM range ng iyong makina na kung saan yung mapapanatili natin yung pag-increase ng bandwidth or yung pagtaas ng hatak, no, ng ating sasakyan, doon tayo shift, mga ka-fix-it. So I'd like to change up a gear around the 1,500 to 2,500 RPM, no? Yan, naglalaro lang dyan, 1,500 to 2,500 RPM. Dyan ako nag-change up a gear kasi yan yung sweet spot nitong sasakyan na to, Mitsubishi Mirage 2014 model GLX, mga ka-fix-it. So magkakaiba po ang bawat sasakyan, ang bawat car make and model sa usapin na ito ng mga ka-fix-it kasi iba-iba po yung sweet spot kumbaga sa RPM range ng ating sasakyan kapag tayo mag-change up a gear, no? Syempre, kapag masyadong mataas yung RPM range kung saan ka nag-change up a gear, mas malakas yung gas na kinukonsumo mo or mas malakas yung diesel na kinukonsumo mo. So ito 1,500 to 2,500 RPM, yun yung kanyang sweet spot para tayo ay makatipid sa gasolina. So papakita ko sa iyo yan ngayon pagka-go nito. Okay? So primera muna tayo. Ayun, 1,000 RPM lamang para makaarangkada yung ating sasakyan. 2,500, second gear. Hindi na babawasan yung hatak ng ating sasakyan, no? Tuloy-tuloy lang yung pagtaas ng RPM range natin, tuloy-tuloy yung pagtaas ng ating speed. 2,500, third gear. Lilipat lang ako ng lane, mga ka-fix-it, no?
Dito na tayo sa gitna kasi didiretso tayo. Yan, 2000 RPM, 4th gear. Okay mga ka-fixit. So ganun lang. At that RPM range doon ako nagsishift. Kasi wala akong nararamdaman na loss of power at that RPM range, no? So pakiramdaman niyo yung sasakyan niyo kung nasan yung sweet spot na tinutukoy ko, na kung saan wala kang mararamdamang paghina sa hata kapag ikaw ay nag-shift pataas. Kasi pag nag-shift ka naman too early, as in too early, sabihin na natin 1000 RPM, nag-shift ka agad sa second gear. So yung hatak ng iyong sasakyan, no, hindi ganun kaganda. Dapat alam mo din kung saan yung RPM range na maayos yung paghatak niya. Okay mga ka-fixit? Okay, next sa ating simple tips para makatipid tayo sa sa fuel mga ka-fixit. Do not always use the brakes to slow down, no? Do not always use the foot brake to slow down. So sa usapin na ito, when I'm talking about the brakes, I'm talking about the foot brake mga ka-fixit, no? Kasi minsan sa pagmamaneho natin to slow down, hindi naman kailangan palagi na tatapakan natin yung ating brake pedal. May mga pagkakataon mga ka-fixit na to slow down, ang kailangan mo lamang gawin is to let go of the accelerator pedal mga ka-fixit, no? Kagaya nito, ayan. Kapag ka nagmamaneho ako mga ka-fixit, hindi ko po tinatapakan ng tuloy-tuloy yung ating accelerator pedal. May mga pagkakataon na nag-let go ako dyan. Hindi nyo lang masyadong napapansin sa video, no? Pero yan, binibitaw-bitawan ko yan, ayan. Kasi hindi ko naman inaalis na yung pako, no, sa accelerator pedal, no? Tinataas ko lamang. Ayan. Kasi mga ka-fixit, kapag tuloy-tuloy mo tinatapakan yan, no, siyempre mas malakas yung konsumo mo sa fuel. Pero habang nagmamaneho ka, and as you go through the traffic mga ka-fixit, binibitaw-bitawan mo rin yan. Ito, kagaya nito, mag-slow down ako, so binitawan ko lamang siya without applying foot pedal or brake pedal mga ka-fixit. Pero pagkakailangan na, alam mo naman yung distansya sa sasakyan na nasa unahan mo kung saan kailangan mo ng pumreno, no? So pepreno na tayo at that point. Ito, kailangan ko ng pumreno. Yan. Tapos yung pagpreno natin mga ka-fixit, lamang progressive braking, hindi natin kailangan pumreno ng hard. So para hindi natin kailangan pumreno ng hard, kailangan meron tayong enough and safe distance sa sasakyan na nasa unahan. Okay? So yung progressive braking lamang mga ka-fixit. Then mag-a-apply ako ng gas kapag pwede nang pumarangkada ulit. Okay? So yan, hindi natin kailangang magtuloy-tuloy sa pagtapak sa ating accelerator pedal. Let the momentum ng ating sasakyan, no, na tulungan yung ating sasakyan na makatakbo, no? Makakatulong yun mga ka-fixit para makatipid tayo sa fuel. Okay mga ka-fixit, so next driving tips natin on how to save on fuel mga ka-fixit. Know how to use the engine brake mga ka-fixit. Ito, importante ito mga ka-fixit, no? Malaki may tutulong nito sa iyong pagmamaneho, no? Know how to use the engine brake. Alamin mo kung paano gamitin yung engine brake mga ka-fixit. When I'm saying engine brake, I'm talking about the brakes, no, of the engine. This is a terminology, no, mga ka-fixit, na kung saan ginagamit natin yung makina ng ating sasakyan to slow down the vehicle. Okay? Ito, kagaya nito, pag binibitawan ko yung ating accelerator pedal, ginagamit na natin yung engine brake ng ating sasakyan. Okay? Tandaan lamang na yung engine brake ng ating sasakyan, yung lakas ng engine brake niyan will depend on what gear you're on mga ka-fixit. Okay? So the higher the gears, mas mahina yung engine brake. The lower the gears, mas malakas yung engine brake mga ka-fixit. No? So kagaya nito, yan, lalagay ko sa third gear. Hindi ako nagta-apply ng accelerator, ha. Napansin niyo, nagpareno yung sasakyan. Bumaba yung RPM natin at humina. Yung takbo ng ating sasakyan bumagal mga ka-fixit, no? So yun yung paggamit ng engine brake. Kaya po bumabagal yung sasakyan kasi nagka-cut off po yung power. Pag hindi natin tinatapakan yung ating accelerator pedal, nagka-cut off yung pag-supply ng fuel sa ating makina. So nagka-cut off yung power. Pero as soon as bumaba yung RPM at 1000 RPM and below, no, automatically mag-a-apply na ng gas yung ating mag-a-apply na ng gas, ipaprocess ng ECU and mag-a-apply na ng gas sa ating makina para mapanatili yung takbo nito at hindi siya mamatayan ng makina mga ka-fixit. So magpapagas lamang ako sandali dito, no? Sige, magpapagas na tayo kasi
Baka mag-blink na yung ating reserve. Eh no, grabe po yung gas na yan, no? Ang fuel save po ngayon is 65. Depende pa po yan. Depende pa po yan sa gasoline station at sa lugar, no? Kung saan ka magpapagas. So dito ang fuel save 65, ang V-Power gasoline 67. Mas mahal pa yung ano, yung V-Power Nitro, yung mas mataas na octane. So ito ang ginagamit ko dito, fuel save unleaded, no? Kasi hindi naman kailangan ng sobrang taas na octane ito. Pero doon sa motor natin, si Honda CBR, 95 octane ang pinapagas ko. Fuel save, V-Power na 95 octane yung pinapagas ko doon, mga ka-fixed, which is mas mahal. Nakasanayan na kasi nung motor na yun yung ganong taas na octane, kaya hindi ko na ibinababa. A little longer than a few minutes later. Okay mga ka-fixit, no? Palikan natin yung nakat na tip natin kanina, no? Know how to use the engine brake, mga ka-fixit. So ipapakita ko yan sa iyo ngayon. Paggamit ng engine brake properly, no? So ito, naka second gear tayo mga ka-fixit, no? Approaching the traffic. Bibitawan ko na yung ating accelerator pedal, gamit ko na yung engine brake ng ating second gear. So mag-a-apply ulit ako ng gas kapag kailangan ng mag-accelerate, no? Kapag kaalam mo and proficient and efficient driver ka mga ka-fixit, by observing the traffic situation, no, sa dinadaanan mo, malalaman mo kung kinakailangan mo bang pumreno using the foot brake or pumreno gamit lamang yung engine brake to slow down the vehicle. Nakakalculate mo yan, no? Depende sa sitwasyon, sa traffic, no, na nasa nakikita mo. Ito engine brake lamang yung gamit ko, hindi ako nag-apply ng foot brake. Then proceed na tayo at magbibigay ng gas. Kapag pwede na, pagbigyan natin si Kuya nakamotor dahil ready na siya to overtake. Okay yan, proceed tayo mga ka-fixit. So third gear tayo. Ayan, then fourth gear, no, at 2,000 RPM. So ayan, engine brake ulit. Hindi ako nag-a-apply ng accelerator pedal at hindi ko rin pinapakan yung ating foot brake. So engine brake ng fourth gear yung gamit ko. Pansinin ninyo, yung engine brake ng fourth gear, mas mahina kumpara dun sa engine brake kanina ng second gear. Kasi depende po yan sa speed ng sasakyan na kayang i-handle ng bawat gear, mga ka-fixit. So the lower the gears, mas mababa yung speed na kayang i-handle yan. Hence, mas malakas yung engine brake niyan kumpara dun sa mga mas matataas na gear. Okay? So magdedepende pa rin. Kaya ginagamit din po itong engine brake kapag kailangan nating pahintuin or pabagalin yung ating sasakyan kapag tayo ay nawalan ng preno or humina bigla yung preno, no? So isa yan sa mga paraan upang mapabagal yung iyong sasakyan. So gagawin natin yan on a separate video, mga ka-fixit, para mas malinaw. Okay? So tanong, may mga nagtatanong, nakakasama ba sa makina ng sasakyan or sa engine ng sasakyan yung engine brake? Well, hindi po. Wala pong masamang epekto yan sa engine because the engine is designed that way, no? Ganyan po talaga nakadesign ng ating makina, kaya wag po kayong mag-aalala sa engine brake. Gamitin niyo po ng gamitin. Pero mayroon lamang po akong caution paggamit ng engine brake, no? Huwag naman po masyadong at lower RPM. Kumbaga, mataas pa yung speed ng sasakyan, let's say tumatakbo ka ng around 80 kilometers per hour on fourth gear, then mag-engine brake ka at third gear. So masyado pong mabilis yung speed na yon at masyado pong mabibigla yung makina at bababa masyado yung RPM level. So makakaramdam ka ng certain jerk sa iyong sasakyan, yung ganon. So maging maingat lamang, no, sa pagbababa ng gear when changing down na gear sa paggamit ng engine brake, mga ka-fixit. Okay? Isipin nyo lamang yung mga speed na kayang i-handle ng bawat gear ng inyong sasakyan para alam ninyo kung kailan kayo mag-change down na gear para magamit yung engine brake ng inyong sasakyan, mga ka-fixit. Okay? So para malaman, mararamdaman mo rin naman yan actually, mga ka-fixit, sa iyong sasakyan as you drive it. Mararamdaman mo yung mga kayang i-handle na speed niyan. Kasi masyadong mag-iingay yung makina kapag masyado nang mataas yung speed ng sasakyan mo on that particular gear kung saan naka-engage yung transmission. So mararamdaman mo rin yan. Anyway, para malaman yung mga speed na kayang i-handle ng bawat gear, on most cars, mga ka-fixit, meron akong ginawang video regarding that matter. So kung gusto mo mapanood yung video na yun, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to and sa description below para mapanood mo. Okay? So next tip natin on how to save on fuel, mga ka-fixit. Avoid braking late, mga ka-fixit. Ito maganda to, avoid braking late. Kasi kapag ka late ka mag-brake, mga ka-fixit,
there is a sudden loss of power, mga ka-fixit, no? So halimbawa, approaching an intersection, medyo mabilis yung takbo mo, hindi ka nag-brake early, no? Hindi mo na-anticipate, no, yung intersection. Ang lapit mo na doon sa intersection, doon ka magbe-brake late. Hence, pagka nag-brake ka ng late, ano yan, tatapakan mo yung brake mo ng sobrang lakas, no? Magsa-sudden braking ka. At nandun yung sudden loss of power, yung momentum ng iyong sasakyan mawawala. Then yung sudden loss of power, biglang bababa yung RPM, biglang bababa yung speed ng iyong sasakyan. So sayang yung power na generated from the engine, no? Hence that will contribute sa increase on fuel consumption, mga ka-fixit. At hindi lang yun, no? Napagpwersa din yung iyong mga preno, yung preno ng iyong sasakyan. So kung palagi mong ginagawa yon, mabilis na mapupudpud yung iyong brake pads, no? At napapwersa yung sasakyan natin, yung iba pang components ng ating sasakyan, lalong-lalo na yung components po ng ating preno. So avoid braking late, mga ka-fixit. Okay? Brake at the right moment. Anticipate every turn, anticipate every traffic situation, every intersection para makapag brake ka ng tama. Progressive braking, mga ka-fixit. So naalala ko, meron akong ginawang video tungkol dyan, progressive braking. Kung gusto mong panood yung video na yon, meron link sa upper right portion ng video na to in the description below para mapanood mo. Okay, ito another tip, mga ka-fixit. Use car aerodynamics wisely, mga ka-fixit. Yung aerodynamics po ng ating sasakyan, gamitin po natin yan ng tama. So meron po kasi mga nagsasabi na nakakatipid daw po sa gasolina or nakakatipid sa diesel kapag nagpapatakbo tayo ng mabilis at nakabukas yung mga bintana, nakapatay yung aircon. So ginagawa kasi yan ng iba, no? Pinapatay nila yung aircon, then binubuksan nila yung bintana when driving at high speed, lalo na sa mga expressway. Akala nila nakakatipid sila sa fuel. Well, in reality po, mga ka-fixit, hindi. Kasi yung wind drag na pumapasok po kapag bukas yung ating bintana, tumatama po yan sa rear window ng ating sasakyan. So napipigilan po yung ating sasakyan na makapag-accelerate smoothly, no, sa kalsada. So ang dapat tamang gawin, mga ka-fixit, pwede mong babaan ng konti yung iyong aircon, tapos sara mo lahat ng iyong mga bintana para yung airflow and aerodynamics nagpo-flow smoothly sa iyong sasakyan, sa ibabaw, sa gilid, sa ilalim, no? Para magka-cut through the air yung iyong sasakyan. And it translates to better fuel economy. Maniwala kayo sa akin. Mas nakakatipid ka sa gas that way kaysa bubuksan mo yung bintana mo at papatayin mo yung iyong aircon. Okay, mga ka-fixit? Another useful tip, turn off aircon accordingly, mga ka-fixit, no? Turn off aircon accordingly. So huwag ka nang gumamit ng aircon kung di naman kinakailangan, mga ka-fixit, lalo na kapag malamig sa labas. When it's cold outside, no? You do not need to use the aircon, mga ka-fixit. So lalo na kapag maaga kang umalis ng iyong bahay, so medyo malamig-lamig pa naman, hindi pa mataas si haring araw, no? Pwedeng hindi ka na gumamit ng aircon, no? Kung gusto mo talagang gumamit, medyo mababang thermostat level lamang. So nakakatipid din po tayo sa fuel in that same manner, mga ka-fixit. Okay? So kung nagpapatakbo ka naman ng mabagal lamang, normal driving situation sa inyong lugar, yan, pwedeng hindi ka na gumamit ng aircon. Ibaba mo lamang ng bahagya yung iyong bintana para may nakakapasok ng fresh air mula sa labas. Pero kapag ginagawa ko yun, nagmamask ako, mga ka-fixit, no? So kapag mga ganito, yan, medyo maaga pa naman, di pa mataas sa haring araw, nakabukas yung aircon natin, pero at low thermostat level lamang, mga ka-fixit, para hindi naman masyadong malakas yung konsumo natin sa gasolina. Okay? Next useful tip natin, mga ka-fixit, is use eco mode if available. So kung available yung eco mode sa iyong sasakyan, no, gamitin mo yan. On most cases, karamihan ng mga sasakyan ngayon, automatic yung eco mode na yan, mga ka-fixit, no? Pero kung hindi yan automatic sa iyong sasakyan, no, pwede mong i-turn on yan manually, mga ka-fixit. Merong manual button yan. Okay? So kapag ang eco mode ay naka-on, mga ka-fixit, lahat ng components na iyong sasakyan na may kinalaman sa fuel consumption, no, ililimit niyan on a certain level para makatipid ka sa fuel. Okay? Kagaya na lamang ng mga throttle response, yan, mga cruise control, yan, aircon and transmission in an automatic. So lahat yan, mga ka-fixit, no? Eco mode, kapakipakinabang yan, technology na yan sa mga panahon na ito na napakamahal ng gasolina. Okay? So next sa ating mga tip, mga ka-fixit, on how to save on fuel, use cruise control if available. So kung available yan sa iyong sasakyan, mga ka-fixit, gamitin mo yan, cruise control. Napakapakipakinabang yung technology na yan, lalong-lalo na when you're driving
on an open road like expressways, no, cruise control. So ililimit niya yung speed ng iyong sasakyan on cruising speed, mga ka-fixed, no? Depende po yan sa car make and model kung ano yung cruising speed yan, no? So kung naka-on yan, may engage yung cruise control and malilimit yung speed mo, no? Yung speed ng iyong sasakyan at that particular level, mga ka-fixed. Pero depende rin sa paggamit, mga ka-fixed, na depende sa paggamit yan. Turn it off to let the engine slow down the car and brake to stop, no, mga ka-fixed. May mga nagsasabi na mas lalo daw malakas sa konsumo sa fuel kapag ka naka-turn on yung cruise control, pero depende po yan sa paggamit, mga ka-fixed. May tamang paraan po ng paggamit niyan. Another useful tip, mga ka-fixed, no? Drive normally, mga ka-fixed. Drive normally. Huwag yung racing sa kalsada, kasi kapag ka racing yung mentality mo, no? Pedal to the metal, so lagi mo tinatapakan, pino-floor mo lagi yung iyong accelerator pedal, meaning pag pino-floor laging sagad, no? So kapag racing ang pag-iisip mo, yan, hindi ka talaga makakatipid sa fuel. Pero kung hindi mo naman masyadong iniintindi yung konsumo sa gasolina at marami kang perang pambili, well, do as you please. Pero please lang, mga ka-fixed, huwag mong gagawin ng public roads, kasi baka po madisgrasya ka, and worse, makadisgrasya ka, mga ka-fixed, no? So basically, no, mga ka-fixed, driving normally and not stopping saves on fuel because you do not need to accelerate from standstill. Kasi sabi ko nga kanina, when you are accelerating from standstill, mga ka-fixed, mas malakas yung konsumo natin sa fuel. Kasi syempre hahatakin ng makina yung bigat ng ating sasakyan, yung full weight ng ating sasakyan para makaarangkada. Okay? So pero tandaan nyo lamang, mga ka-fixed, but not stopping even if you need to is dangerous, mga ka-fixed, no? So do not compromise your safety over saving fuel, because life is more important than saving fuel, mga ka-fixed. So tandaan nyo yan, no? Remember that and use all the information that I mentioned in this video wisely, mga ka-fixed, no? With that being said, mga ka-fixed, no, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. So that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba.